hamon sa pagbabago. News 5 Debates. Simula na ngayon June 26, Linggo, alas 10:45 ng gabi. At sa unang hamon, divorce sa Pilipinas, napapanahon na ba? Sa TV5. Tayo ng ating debate ngayong gabi. At sa puntong ito, bibigyan po natin ng 1 minuto ang bawat isang mambabatas para kumbinsihin tayo sa kahuli-huling pagkakataon. Pero bago yan, pakinggan po natin ang isa sa mga sumusuporta sa panig ng mga laban sa diborsyo, si Miss Tony Rose Gaida. Kilala po natin lahat. Ano po ang masasabi nyo at bakit po kayo laban sa divorce? Ako, naniniwala pa rin ako na malaki pa rin ang Diyos natin. There's such a thing as forgiveness. Yeah. And there's such a thing na, especially kung may mga anak kayo. Like, naalala ko yung mga anak ko nung maliliit sila, sinasabi nila sa akin, Ma'am, sana iba na lang na pangasawa mo kahit hindi na lang kami naging anak mo. So, syempre, napakasakit marinig yun sa mga anak mo, hindi ba? Kaya talagang sa akin, ang masasabi ko, siguro kaya rin ako anti-divorce, is because naniniwala pa rin ako na ang pag-aasawa ay commitment yan. Kumbaga sa parang di dapat diniborsyo na rin natin ang magulang natin o ang mga anak natin, di ba? Kasi they don't always please us. Pero importante niyan, commitment natin sa kanila eh. Pinasok natin, binigay sila sa atin, ito, lifetime commitment. So ang kailangan talaga natin diyan ay pagpasa Diyos natin at ipagkatiwala na lang natin na talagang alam mo, pwede rin tayong matuto magpatawad. Kaya Mama po, kaya naman po ako pro-divorce. I've been married for 34 years. Sabi ko nga, ito naman pong pro-divorce ay isang option po lamang. Sabi po, pinagsasabihan na ang legal separation pwede pong magkahiwalay, pero hindi po, wala pong magkakaroon ng karapatan para mag-asawa. It's not because gusto nyo mag-asawa, but because yung pong pakiramdam, sabi po ba, di ba, ang mga Pilipino ay malaya na. Pero nasan po ang kalayaan? Kung hindi po natin lagi, kumbaga, nagagawa tayo ng isang batas, pero laging merong buts, laging merong restriction. Hindi, masasabi po natin totally malaya tayo. Kung sa bawat batas meron laging ganon, hindi po na ibibigay yung buong kalayaan. Kung ano pang gagawin natin mga babae, magtiis kasi alang-alang para sa mga anak. Okay, maraming salamat sa inyong mga kuro-kuro. At ngayon, pakinggan na po natin ang final na pahayag ng ating mga panelists. Simulan po natin kay Representative Bernadette Herrera V. Talagang hindi sinad sa konstitusyon ng divorce dahil simple lang, gusto natin na i-repair ng mga mag-asawa ang kanilang relasyon. Katulad ng sinabi ni Tony kanina, hindi natin pinili ang ating mga magulang, lalong hindi natin pinili ang ating mga anak. Pero hanggang sa dulo, hindi natin iniiwanan ang ating magulang at ang ating mga anak at minamahal natin sila ng todo-todo. Paano pa ang asawa na tayo ang namili nito? Di lalo pat higit na ito ay pinagpilian natin. Kaya dapat ito rin ay hanggang dulo ay mahalin natin sila. Ito ay nakasaad sa ating konstitusyon to keep the sanctity of marriage. At uulitin ko, hindi solusyon ang diborsyo. Bakit? Mawawala ba ang pambababae? Mawawala ba ang pangbubugbog? Mawawala ba ang lahat ng ito pag nagdiborsyo? Ipapasa lang natin ito sa ibang tao na magkakaroon din ng ganung experience. Bakit natin gustong gawin ito? Kasi put a stop to it. Kaya naniniwala ako, sapat ang ating mga batas. Hindi natin kailangan ng bagong batas ukol dito at kailangan panatilihin natin ang sanctity ng marriage life. Okay, ngayon naman sa panig po ng para po sa divorce, si Emmy De Jesus. Naniniwala rin kami na ang marriage ay dapat mayroong respeto, may pagmamahalan, may suporta, at ito ay pinapanatili dapat ng Estado at dapat ay sinusuportahan ng Estado yung ganoong marriage. Sa kasalukuyang kalagayan ng mahigit na 2 dekada ako sa Gabriela, maraming mga dahilan kung bakit ang mga marriages ay nagkakaroon ng mapapait na karanasan at nagiging problematic na ang kalutasan ay hindi sumasapat yung 3 kasalukuyang kalutasan. Kaya yung inihahain namin ay pang-4 na remedyo at ito ay amendment doon sa existing family code. Ito ay amendment at binubukas namin ito para doon sa karagdagang kalutasan na maaaring gamitin, lalong-lalo na ng ating kababaihan, na sa isang lipunan pa rin tayo na patriarkal, na ang kababaihan kapag kahinusgahan ng lipunan ay
dala-dala niya yung batik. Kung may ganito kang batas, nakikilalanin ng lipunan na ikaw ay hiwalay, ikaw ay ano, mas maayos. Alright, at ngayon naman ang isang minutong pahayag ni Marisa Sanchez. I have the same sentiments with Miss Tony Rose Gaida. I was also a product of annulment. That was long time ago. Pero ngayon ko na lang naitatama po ang buhay ko. No? But yung annulment ko po dati was declaration of nullity because married po yung ex-husband ko long time ago pa. Anyway, I want you to know guys na yung pong tatlong nagsalita kanina sa likod ni Miss Wilma, I have so much heart for them because I feel the way they feel, ano? Pero ang sinasabi ko lang, they want freedom of course. We all want freedom. Ako rin kailangan ko ng freedom. Pero hindi natatapos ang problema eh. Meron kang darating na bondage na naman sa buhay mo na if you don't entrust your life to our Lord, you will never go right. Kumbaga parang sa akin, we should all, corny, I'll talk about Jesus Christ, I'll talk about the Bible, but you know, we have to read our Bibles because in Malachi 2:16, God hates divorce. And the key is not to understand the Bible based on your experiences, but to understand your experience in the light of the Bible. Alright, maraming salamat. Ngayon naman, si Wilma Dawson. Ako po walang dalang Bible, papel lang. Unang-una, yung sinasabi ni Representative, yung pamilya, mga anak, unconditional love ang kaya niyang ibigay sa atin. Bakit? Dahil binigay sila sa atin ng Diyos at kadugo natin sila. Higit sa lahat, yung pamilya natin, sila ang lubos na nakakakilala sa buong pagkatao natin. Pero, ang asawa, tayo ang pumili at binuo natin sa isipan natin na binigay ito sa akin ng Diyos, kaya pakakasalan ko to, mahal ko to, magtitiisan ko to. Pero, pag dumating na sa kagitnaan ng pagsasama, nagkaroon na ng infidelity, emotional abuse, physical abuse, at kung ano-ano pang mga conflict na nangyayari sa inyo, ang tanong ngayon ng babae, saan ako tatakbo at sino ang magpoprotekta sa akin? So, I believe na at the end of the day, mahalaga pa rin sa isang tao na meron kang peace of mind. Ngayon, alam mo na meron kang options, choices in life, makakapag-desisyon ka ng maayos. Kung ano ba yung karapatan mo bilang tao, meron ka na ngayon at meron ka ng sandigan. At pakinggan naman natin ngayon ang muling pahayag ni Representative Rodante Marcoleta. Nananatili pa rin yung paniwala ko na hindi kailangan ng diborsyo sa ating bansa. Ang saligang batas napakalinaw po. Proteksyonan at palakasin ang pamilya at pag-aasawa. Ang pagpasok ng diborsyo ay pampahina sa pundasyon nito. So, inconsistent po talaga yun eh. At mukhang hindi po natin napag-usapan anong mangyayari, anong resulta ng diborsyo. Sa Amerika po, $150 billion ang ginagasta ng pamahalaan upang sustinahin ang mga divorced families. Sa bansa kaya natin, kakayanan natin, kahit na 1% lamang nun, magiging about 46 billion pesos ang kakailanganin mo, 1% lamang po yun. Pagkatapos, anong epekto sa ating mga anak? Wala po silang choice. Kayo may choice, pero yung anak ninyo, ganun na lang. Kawawa naman sila. Dapat tingnan pa natin yun. Ang sabi ng Diyos, Malakay 2:16, namumuhay ako sa diborsyo ng mag-asawa, sabi ng Panginoong Diyos ng Israel. Period. Pakinggan man natin ngayon si Representative Nery Colmenares ng Bayan Muna Party List. Hindi ibig sabihin may divorce, magkakagulo na tayo dito. Maraming bansa, in fact lahat ng bansa may divorce na. Sweden, Australia, Norway. Hindi nagugulo bang bansa nila? Nangungurakot ba sila? May prostitution? Hindi yon. Ang divorce bill, hindi para doon sa mga malulusog na kasal. Pag may konti kayong away, dapat i-restored talaga yan. Pero ang realidad, tanggapin natin. Mabuti si Marisa, nakahulag po siya. Pero itong mga may problema sa kasalukuyan, hindi nila kakayanin yung annulment na yon. Kailangan nila ng divorce. Dapat, ang reality, tanggapin natin. May mga kasal na hindi na dapat manatili pa. Apektado ang mga bata, natatrauma ang mga bata, dapat mas matanggapan nila pag maghiwalay kaysa nakikita nila nagbugbugan. So ang divorce para sa akin, ito'y pagkikilala natin sa realidad. Dapat lang na ang realidad na yan ay may ilagay sa batas dahil opsyon mo yan. Kung kaya nating manatili sa kasal, walang problema yan. Huwag lang natin ipagkait sa iba ang remedy na yan na magkaroon sa kanila. Alright. Well said. Thank you. At ngayon naman sa bahaging ito, tatanungin natin ang ating mga undecided sa pangunguna ni Prof. Pitt.
Kung sila ay nakapagpasya na, have you made up your minds? Pabor ba kayo o tutol sa panukalang gawing batas ang divorce sa bansa? And voting starts now. At ang resulta po ng ating botohan ay 39% ang nagsabing oo, panahon na para sa divorce bill, samantalang 61% ang nagsasabing hindi pa panahon para ipasa ang divorce bill sa Pilipinas. Ayan, at ngayon, tanungin na natin kung sasabihin na sa atin ni Prof. Fit kung ano ang kanyang boto. Secret pa rin ba, Prof. Fit? Tingin ko yung divorce, mahal to hindi pang mahirap to Marami pa tayong problema na pwedeng unahin bukod dito. Okay. Yun So, po. obviously, kabilang Sa sa group 61% na nagsabing hindi pa napapanahon. Amen! At, amen! Muli Amen. po, nais namin pasalamatan ang lahat ng nakilahok sa aming debate ngayong gabi. Ang mga magigiting nating mambabatas. Ang iba't ibang mga concerned groups. At higit po sa lahat, sa inyong aming mga kapatid. Laging tandaan, dapat makinig, makialam, huwag maging mangmang. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Attorney Dong Puno po, hanggang sa muli po. Hamon sa pagbabago, ito ang News 5 Debates. Magandang gabi. Huwag lang manood sa tabi, huwag lang tumahan habang nakangising, tapos makinig, tapos magmasid, habang pakialam ka kapatid. Hindi na uso ang ignorante, pare, matuto na sa mainit na debate, mare, tapos makinig, tapos magmasid, dapat makinig. At sa unang hamon, divorce sa Pilipinas, napapanahon na ba? Sa TV5.